discuss the ester band. An ester band is a covalent bond formed between a carboxyl group and alcohol group, releasing water in the process. It is very important in biochemistry because it helps from lipids like fats and oils, which serves as energy storage and structural components of cell membrane. Ito ay matibay na koneksyon sa pagitan ng dalawang amino acid. Nabubuo kapag ang carboxyl group ng isa ay nagdudugtong sa amino group sa proteins. Ito ay tinatawag na peptide band. How it forms? So, paano ito nabubuo? So, number 1, may dalawang amino acid. Yung isa may carboxyl group. Yung isa may nitrogen and hydrogen amino. So, number 2, may lumalabas na tubig na dalawang hydrogen and oxygen. Kapag nagdikit sila, isang molecule ng tubig ang nabubuo at inilalabas. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation o dehydration reaction kasi may tubig na nawawala. So, number 3, pagbuo ng bagong band. Dahil sa reaksyon na ito, nabubuo ang isang carbon and nitrogen band. Sa madaling salita, ang amino acids, kapag daw pinagdikit sila, may natatanggal na piraso. Ito ay tubig at nagkakaroon ng matibay na koneksyon. Peptide band na nagbubuo ng mas mahabang chain ng proteins. Importance in biochemistry. So, number 1, protein structure. Ang amide o peptide band ang nagdidikit sa mga amino acids na para makabuo ng mahabang chain. Ito ay parang maliliit na bits ng polypeptides. Kapag ito ay madami, nagiging protein sila, parang glue o pandikit na nagbubuo ng mga piraso para maging isang buo. So, number 2 is stability. Ang peptide bonds ay matibay at stable, hindi madaling masira. Dahil dito, ang mga proteins ay matatag at matibay, kaya nagagamit sila ng katawan ng maayos para siyang matibay na tornilyo o bakal na hindi madaling mabunot, kaya solid ang structure. So, number 3 is function. Kung walang peptide bonds, hindi mabubuo ang enzymes, hormones, and structural proteins. Halimbawa, collagen and keratin. Ibig sabihin, hindi gagana ang katawan kasi halos lahat ng proseso ay nakadepende sa proteins. I will discuss the urea cycle. The urea cycle naman is also called the urethane cycle. This process happens in the liver and its main purpose is to remove excess nitrogen from our body by producing urea, which is then excreted in urine. So, I will explain it. So, number 1, sa loob ng mitochondria, nagsasama ang carbon dioxide, ammonium, at bicarbonate gamit ang energy ng adenosine triphosphate and enzymes na post-system na nagiging carbomoly and phosphate. Number 2, yung carbonyl phosphate ay sasama sa urethane gamit ang enzyme na nagiging citrulline. So, number 3 is pagkatapos lalabas ang citrulline papuntang cytosol para ipagpatuloy ang cycle hanggang sa maging urea. So, halimbawa is pinagsama-sama sa isang basurahan sa loob ng pabrika ng mitochondria gamit ang kuryente ng adenosine triphosphate. Importance of the urea cycle. So, number 1, tanggalin ang lason ammonia. Ang ammonia ay parang lason sa dugo. Kapag binabasag ng katawan ang mga proteins ay lumalabas ang ammonia ng nitrogen at saka hydrogen. Ang urea cycle ang nagbabago dito para maging urea. So, number 2, panatilihin ang tamang balanse ng nitrogen. Dahil galing sa proteins ang nitrogen, pwedeng sumobra sa katawan, ang urea cycle ang nag-aayos ang nagbabantay para hindi mag-ipon ng sobra. Kung tama ang balanse at ligtas ang katawan. So, number 3,
Number 3 is protection laban sa sakit. Kapag hindi gumana ang urine cycle, may ipon ang ammonia sa dugo, hyperammonia. Ito ay pwedeng magdulot ng sakit sa utak.